Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po, gabi o madaling araw o anumang oras po sa inyo mga katambay, mga kababayan ko. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo si Katambay Manong po dito po sa Tambayang Makabayan. Komento po na inyong lingkod. Ito po, komentuhan po natin mga katambay. Isang Marcos, alam naman natin ang Marcos ay napakarami pong pangarap sa Pilipinas. Pangako na hanggang ngayon po, kayo na po makapagsasabi kung ano po ang pangarap at pangako ng Pangulo. Pero ito po, ang kapatid, alam po natin, politika, malapit na po ang halalan. Ito po, gamit na naman po at pilit pong ginagamit ang pamilya Duterte. At para po siyang napakabait na ate na handang ipagtanggol at talagang buuin at gusto pong mabuo muli ang sinasabing pagiging magkaibigan po ng Marcos at Duterte, mga katambay. Pakinggan po natin ang senadora kung paano po tayo linglangin at muli yatang gusto tayong budulin muli, mga katambay. Pakinggan po natin. Si Bongbong hindi naman pala away at ang alam ko ang tinutukoy ba ninyo ay yung mga Duterte. Wala namang imig yun eh. Retired hanggang binugbog ng ICC at ng kung ano-anong kaso ng confidential funds at ng impeachment pa. So, eto nga, kung may dalawa kang kaibigan, bubuyuin mo ba? Gagatungan mo ba para mag-away silang dalawa? Hindi. Sa palagay ko, ang gagawin mo ay maghahanap ka ng paraan na magkaunawaan sila muli at magkabati. Yun ang ginagawa, hindi ba? Kasi ayaw mo naman na tuloy yung magkatunggali dahil sa mga manggagatong, sa mga ambisyoso, sa mga nagmamadali. So, Senator Amy, ongoing yung ganong efforts sa part ninyo na sana'y magpapagkasundo. Well, ako talaga, ang akin, katungkulan natin, responsibilidad natin bilang Pilipino, higit sa lahat bilang public official, na magkaisa lahat ng sektor ng ating lipunan. Ang sabi ng ama ko, isang bansa, isang diwa, ako'y naniniwala dyan. Ayoko itong nangyayari na pinaghahati-hati tayo, hindi lamang hinahati sa politika, sa iba't ibang partido, hinahati at binibiyak pa yung sentimiento ng Bisaya at Mindanao kontra sa Maynila, sa Luzon, sa Ilocano. Ayoko yung ganun eh. Bakit naman binibiyak at pinag-uumpog-umpog ang bayang Pilipinas? Yan po, narinig po natin ang senadora, mga tambay. Ayaw na ayaw daw po niya magkabuklod-buklod. At ang gusto niya at ayaw din po niyang gatungan kung meron man daw po nag-uumpugan, mga katambay, o nag-aaway, mga katambay. At ang gusto niya raw po ay magkaisa. Dahil meron din daw po iniwanan ng kanyang ama, di ba? Isang bansa, isang diwa, mga katambay. Ibang klase. Dahil nga, panahon ng politika, mga katambay. Panahon ng politika. At sinabi pa, no? Para bang natatawa pa ang senadora habang sinasabi niya na ano daw ba na retired na raw po, di ba? Retired na ang dating Pangulong Duterte. You know? Pero binabato pa raw. Binabato ang pamilya Duterte. Di ba? Saan? Sa ICC. Tapos yung kanyang sinasabing best friend, confidential fund. Di ba mga tambay? At war on drugs pa, di ba? At marami pang iba, mga katambay. Pero ano po ginagawa ng isang senadora sa loob ng 2 taon? Ano po ginagawa? May ginawa po ba? May ginawa po ba aksyon? Para sa yung sinasabi niya magkaisa, magkasundo, at huwag magbangayan? Dahil dapat daw hindi pinagbubuklod-buklod. Meron pa sinabi, di ba? Yung Luzon, Ilocano, di ba? Tapos NCR, ni hindi mala nabanggit ang Mindanao at ang Bisaya. Mga katambay,
Bistadong-bistado na po kayo, Senadora Amy Marcos. Yung inyo pong galawan, bistadong-bistado na po ng mga Pilipino. Dahil po, sabi nga po ng mga Duterte, nabudol daw po ninyo sila. Mga OFW, mga Pilipino na nagtiwala po sa pamilya Marcos, nabudol daw din po, Senadora Amy Marcos. At saka wala pong nakikita ang taong bayan. Lalong-lalo po ang pamilya Duterte, mga OFW, mga Pilipino. Sa lahat ng pinagsasabi nyo, wala pong nangyayari't natutupad. Hanggang media mileage lang po. Hanggang yaw-yaw, putak, salita. Yan lang po ang naririnig namin sa inyo. Isa po kayong ate na sinasabi nyo. Mabait ka nyo. Napakabait ka nyo ng inyong kapatid. Bakit po nagkakaganito ang pamilya Duterte sa administrasyon po na sinasabi niyong napakabait niyong kapatid? Sige nga po. Nagtatanong lang po si Kamanong. Bakit po nagkapatong-patong po ang ginagawa pong mga hearing, investigasyon ng institusyon ng Kamara sa pamamagitan po ng inyong pinsan na Romualdez, speaker, kamag-anak? Di po ba? Kasama po ang problema na hindi po tinitigilan ang BP Sara at plano pa di umano na i-contempt dahil dito raw po sa gaganapin nilang hearing kung hindi dadalo ang mga secretaries at ang vice president. Iko-contempt nila dahil kailangan daw po imbestigahan ang pondo ng Office of the Vice President na si Vice President Sara Duterte. Meron po ba kayong ginagawa? Dire-diretso. 2 taon. 2 taon pinupolitika. Demolition job sa pamilya Duterte. Hanggang ngayon, hindi tumitigil ang Quad Committee na idiin at isangkot. At ang committee ni Representative Chua, hindi tumitigil kay Vice President Sara Duterte. Pero merong isang Senadora Amy Marcos ang magpapa-interview kahit saan, mainstream media, social media. Napakaganda ng kanyang hangarin. Napakabait ng kanyang kapatid. Sa sobrang bait, nakita natin ang kalagayan ng ating bansa. Di po ba? Laganap ang droga sa sobrang bait ng Pangulo daw. Pati ang Pangulo may issue ng droga sa sobrang bait ng kanyang kapatid. Mga katambay, di umano. Nahandyan si Jonathan Morales, si Cathy Binag. Napakabait po ng Pangulo ayon sa Senadora Amy Marcos. Pero involved daw at gumagamit di umano ayon kay Cathy Binag, ang mabait na presidente. Nagdodroga raw po. Hanggang ngayon, hindi rin sinasagot ng Senadora Amy Marcos ang patutsyada ni Cathy Binag at ni Jonathan Morales, mga katambay, sa sobrang bait po ng kanyang kapatid na si PBBM, mga katambay. Pag yung issue ng droga, wala po silang kibo dyan pagdating kay Cathy Binag, mga katambay. Sobrang bait. Sa sobrang bait po ng kanyang kapatid na hindi yata makabasag ng pinggan. Pero yung mga korupsyon na natutuklasan sa kanyang administrasyon, di ba? 5,500 flood control. Kayo pa ang nakatuklas, kayo pa ang nagsabi sa amin na mahigit 1 bilyon isang araw ang ginagastos ng gobyerno, ng taxpayer, na wala po man lang nakita. Nasira yata ng bagyong si Karina. Di po ba? Sa sobrang bait na inyong kapatid. Yung Maharlika Fund na pinondohan ng daan-daang bilyon. Bilyon-bilyon. Wala na pong balita ang mga Pilipino dyan. Di ba? Yung pera sa PhilHealth, nailipat po yata sa sobrang bait ng Pangulo, mga katambay. Ano pa? Yung mga pera pong natuklasan na BP Sara, inuulit muli ni Kamanong. Bilyon-bilyon po. Mga extraordinary pong ginagawa ng isa na po ang kamag-anak nyo, pinsan nyo. Ginagawa po sa pera ng bayan.
Lalo si Saldi ko raw po at ang inyong pinsan, mga katambay, sa sobrang bait ng inyong kapatid. Kaya po ang Pilipinas ngayon, ano po nangyari? Yung mga solusyon at pangarap ng inyong kapatid, kasama na po kayo. Ano po ang ginawa niyong trabaho sa aming mga Pilipino? Na-maintain po ba ang presyo ng Meralco, ang kuryente, ang tubig, telepono, internet? Ang trabaho po ba nadagdagan sa administrasyon po ng inyong kapatid at kasama na rin po kayo, Senadora? Ano po ang nagawa nyo sa Pilipino? Sa nagtataas ang bilihin, pangakong bigas. Ano po ang solusyon lang ng inyong kapatid sa loob ng 2 taon sa mga Pilipino na naghihirap, nagtataasan, pangakong bigas na 20 pesos? Ano po solusyon? Ayuda, kadiwa, mga katambay. At sa sobrang bait po ng inyong kapatid na sinasabi nyo po, Senadora Amy Marcos, meron po pumuputok na balita, pati ginto na nakareserve sa Central Bank. Tuni-tunilada raw po ang naibenta. May katotohanan po ba ito, Senadora, sa sobrang bait ng inyong kapatid? Wala na po. Wala na pong tiwala ang mga botante pong bumoto po sa inyo. Lalo po yung mga nagmamahal sa pamilya Duterte. Hindi na po ninyo muling mabubudol ang mga nagmamahal kay BP Sara, kay Vice President, kay dating Presidente Duterte. Kitang-kita po hanggang ngayon. Di ba? Ang ano ginagawa sa Davao? Panggigipit. Di po ba? Mga proyekto sa Davao, hindi na ituloy. Di po ba? Dahil sa pamumulitika. Mga katambay, nakakalungkot lang po. Wag na po tayo. Mga kapwa ko kababayan, lalo yung mga nasa abroad, mga Pilipino, wag na po tayong magpagamit muli. Wala po tayong nakita. Hanggang bibig lang po. Napakahusay lang po nila magsalita. Napakabulaklak. Napakababait. Pino. Sabi nga po ng mga vlogger, napakaganda raw po ng breeding ng pamilya Marcos. Mga katamay, maganda po ang breeding. Kaya nga po nasa sobrang ganda ng breeding, yung mga kaso nila sa Sandigang Bayan, mga ill-gotten wealth, absuelto na ngayon. Absuelto na po. Dahil po, presidente na po yata ang isang Marcos, mga katambay. Lahat po, nabawi na po, mga katambay. Nakakalungkot lang po. Tapos ito na naman, halala na naman. Halala na naman, mga katambay, mga kababayan ko. Lumalapit na naman po. Gamit-gamit po ang mainstream media, ang social media. Nagmamalinis, mga katambay. Wala pong kinalaman sa nangyayari sa pamilya Duterte ang kanyang kapatid. Wala po dahil napakabait po ng Presidente Marcos Jr. Sobrang bait. Kaya po sa nangyayari po, ginagawa po na talagang panggigipit sa pamilya Duterte. Unang-una na ang ICC, war on drugs. Di po ba? Confidential fund, pondo ng Vice President Sara. Di po ba? Wala pong kinalaman ng mabait na presidente dyan, ng kapatid ng Senadora Amy Marcos. Kagagawan lang po lahat yan ng institusyon ng Kamara at Senado, mga katambay. Wala pong kinalaman. Kaya po gagawa ng paraan ang ate, na mabuo muli, bumango muli ang samahan ng Marcos at ang Duterte, mga katambay. Magtitiwala pa po ba tayo ulit sa mga mabulaklak na salita ng isang Senadora Amy Marcos? Di ba? Ano po ginawa sa atin ng 2 taon ng pamilya at ang administrasyon po ng bagong Pilipinas nila, mga katambay? Magmula ng
niligawan ng pamilya Duterte, lalo ang Vice President, para maging presidente ang kanyang napakabait na kapatid. Di po ba? Sa sobrang bait ng kapatid niya, mga katambay. Lugmok na pag-iiwanan na tayo ng mga bansa na dati nauungusan natin. Di po ba? At ang kahirapan, mga katambay, ano ang ginagawang trabaho ng bagong Pilipinas nila? Ang institusyon ng Senado at Kamara. Ano po ginagawa? 2 taon. Pinupolitika ang mga nakapaligid sa Duterte at ang mismo pamilya Duterte. Hindi nilulubayan hanggang hindi napapabagsak. Dahil nga, hindi sila sakim. Hindi sila swapang sa kapangyarihan, mga katambay. Sa sobrang bait ng pamilya Marcos at Romualdez. Sobrang bait. Hindi sila sakim sa kapangyarihan. Nung mabalik sa kanila ang kapangyarihan, hindi po sila sakim. At hindi po nila gusto na ito'y manatili sila, mga tambay. Pero pagdating kay Vice President Sara Duterte, ano sabi niya? Pag nabalik po ang kapangyarihan, pera, kasama raw po ang drugs, ayaw na po itong mawala sa kanila dahil naibalik na. Di po ba? Isang damukal na pera, kasama droga, kapangyarihan. Ano nangyayari sa pamilya Duterte? Ipolitika, pabagsakin. Di po ba? Tapos sasabihin nyo, magkaisa, isang bansa, isang diwa, na ayaw nyo tanggapin na hindi na mabuo ang Pilipinas. Ang mga Pilipino nakakawatak-watak. Ayaw nyo na ng ganyan. Pero nakikita po namin ang ginagawa po ng inyong pamilya, ng inyong kamag-anak. Di ba? Gustong-gusto po yata talaga ng inyong kamag-anak na ma-appoint agad na Vice President ng bansa. Kaya pilit po sinisiraan at pilit hinahanapan ng ground na impeachment ang Vice President Sara Duterte sa sobrang bait ng inyong kapatid. Mga kababayan ko, huwag na po tayong magpabudol muli. Mga katambay, pag napwesto pong muli, tahimik na naman. Pero ngayon, kung mga kandidato, napaaganda po ng hangarin para po mabuong muli yung sinasabi po ng ate, ang Duterte, mga katambay. Papayag po ba tayong muli? Napakarami po nito. Meron pa isang strategy ito, di ba? Ano po strategy? Hindi po sumama. Hindi po siya sumama sa grupo na inindorso na kanyang mabait na kapatid. Di po ba? Sobrang bait ng kanyang kapatid pero hindi siya sumama ron sa partido. Di ba? Sumama siya sa partido ni Villar. Pero yung partido ni Villar, kaalyado ng kanyang kapatid at doon po inindorso ang anak ng Villar. Kaya niluluko po at ginigisa tayo, mga tamay. Ginagawa po tayong bobo tanga ng Senadora Amy Marcos. Kung lalagyan mo ng logic, kumakandidato ka senador at sinasabi mong sobrang bait ng iyong kapatid, napakabait, pero hindi mo sinamahan ang mabait mong kapatid, hiniwalayan mo. Bakit? Dahil napakabaho po. Napakabaho na po ng kanyang kapatid yata. Sa salita na lang po mabait. Di umano, mga katambay. Dahil hindi mo sinamahan. Dahil isang damukal po. Alam po, napakatalino po na Senadora Amy Marcos, ni Senadora Amy. Alam niya po sa kanyang puso't sa kanyang isip ang nagiging trabaho ng kanyang kapatid na mabait sa Pilipinas. Hindi na po nagugustuhan ng mga Pilipino ang trabaho po ng kanyang kapatid. Kaya kung didikit po siya rito at hindi po siya ihiwalay, baka po siya'y ma-shoot. Ma-shoot po, ma-plus sa inidoro sa susunod na taon. Pero sa kabila rin po na humiwalay siya, yung kanyang strategy, alam na rin po ng mga Pilipino yung kanyang galawan. Di ba? Alam na po
matalino na po ang mga Pilipino ngayon. Di ba ba? Ano po masasabi nyo mga katambay sa ginagawa po ng Senadora Amy Marcos na paikutin at biluging muli ang mga ulo ng mga botanteng mga Pilipino magmula OFW at mismo sa ating bansa mga katambay. Gusto na naman bilugin ang mga botante mga katambay. Muli po si Katambay Manong, nagpapasalamat po sa nagusto po ng ating maliit na tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At maraming salamat din po sa mga nagla-like, share, and subscribe at mga nagko-comment. At sa nananatili po na hindi nyo po iniiwanan ng tambayang makabayan. Maraming salamat po muli. Ingatan nawa, paalam, sa muli. Bye-bye.